Okay, welcome po sa ating mga taga-subaybay po dito sa ating programa, Prophetic Insight, especially in the book of Daniel. Okay, so we will be we will be starting with our study today. Okay, okay. Okay, sa muli ay atin pong wini-welcome ang ating mga kaibigan, mga kapatid po na sumusubaybay po dito sa ating Prophetic Insight. Nandito na po tayo sa chapter 3 po ng ating pag-aaral dito sa Daniel, ano? At last week ay atin pong napag-aralan ang chapter 2. So as a sort of review, nais ko pong ibalik actually yung napag-aralan po natin ay yung chapter 1 and chapter 2. Chapter 1 is a preparation where God actually prepared Daniel to receive the revelation from the Lord. That's why there are tests na kung saan ay his identity was tested because his name was changed. And even his diet was actually tested as well. Na kung siya ba ay kakain noong meat in the table of the king. But he did not because he actually decided to purpose himself not to defile himself from the table of the king. And so he was chosen by God that he understand and he actually was recipient to the revelation or yung prophecy na atin pong napag-aralan last week in chapter 2 na doon nga po ay pinahayag yung mga kingdoms. So the context is about establishing of the kingdom. So pinakita po yung earthly kingdoms, okay? And then ipakita o pinakita rin po ng Panginoon kung paano itatayo niya ang kanyang everlasting or eternal kingdom sa pamagitan po ng bato na kung saan ay natapyas nga po natipag or cut out at atin pong binilikan ang kanyang original na word sa Aramaic, Gizar. Ang Gizar po ay meaning po ay to quarry. So ibig sabihin, ang bato po ay nakwari mula sa bundok. At ating na-identify mo mga kapatid na yung bundok is God's people. According to Daniel chapter 9, verse 16 and 20. And Isaiah chapter 2, verses 2 to 4. And then another passage is Micah chapter 4, 1 to 4. So those are actually passages that tells us that the mountain is God's people. And so in the last days, God will purify. That's why the stone was quarried from the mountain. And the stone, what? Smote the image. Ibig sabihin, sinira niya po yung sistema ng sanglibutan. Mula Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Rome, and then mix ng iron and clay na sa ating presenting panahon ngayon. So God will establish a kingdom that it will be ruled by God Himself. Why? Daniel chapter 7, verse 27, na kung saan ay the dominion will be under heaven. So, ibig sabihin, nasa lupa po siya. Itatayo po ng Panginoon ang kanyang kaharian. Ngayon, pinaunawa po yan kay Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Pero ano po ang kanyang ginawa? Sa halip po na kilalanin ang propesiya, ang kanyang ginawa po mga kapatid ay nagpatayo ng gold. Golden po yan, gold na statue. Alam niyo po mga kapatid kung gaano kataas ito? 90 feet. At ang kanyang luwang mga kapatid ay 9 or 10 feet. So ma-imagine niyo ang kataas niyan. Pero bago natin puntahan po ang klarong pagkaunawa o pananaw na makahula, ay atin po munang bigyang pansin po itong talatang ito. Okay?
Ito po ay matatagpuan sa Prophets and Kings, page 506, paragraph 1. Okay? Sabi po rito, and it is not surprising that in a land where idol worship was of a universal prevalence, the beautiful and priceless image in the plain of Dora. Ito po yung pagtatayo ni King Nebuchadnezzar doon sa plain of Dora, representing the glory of Babylon and its magnificence and power should be consecrated as an object of worship. So nagpatayo po siya na sa halip na i-worship niya ang Panginoon because he acknowledged that God is the one that reveals the future, na mayroong kasunod-sunod na mga kaharian. Pero talagang, po mga kapatid, siya ay nag-establish ng idol worship. This was accordingly provided for, and a decree went forth that on the day of the dedication, all should show their supreme loyalty to the Babylonian power by bowing before the image. The appointed day came, and a vast concourse from all people, nations, and languages assembled on the plain of Dora in harmony with the king's command. When the sound of music was heard, the whole company fell down and worshiped the golden image. On that eventful day, the powers of darkness seemed to be gaining a signal triumph. The worship of golden image fair to become connected permanently with the established forms of idolatry recognized as the state religion of the land. Satan hoped thereby to defeat God's purpose of making the presence of captive Israel in Babylon as a means of blessing to all the nations of heathendom. So ito po mga kapatid ang kalagayan na kung saan ay nabihag ang Jerusalem, kaya nawasak po yun. Pero bago pa man wasakin yun ng Babylonia, ay he preserved the four youthful representative, si Daniel at ang kanyang kasama, na preserve po ang katotohanan, kaya mayroon pong tumayo. Okay, so atin pong idalangin na nawa tayo po ay maging kasama din po na tatayo sa panahon na magkaroon po ng universal command from the world as well to worship the beast. Okay, let's pray. Dakila at mabagin po naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. We are so happy because we are here right now to continue on with our prophetic insight study, where you will be speaking to us, O God, through the power of the Holy Spirit, that everything that will be revealed or discussed today will be the truth or seed of righteousness that will flourish in our lives, that we may be prepared for the soon establishment of the kingdom on earth. Thank you so much, O God, for this revelation that you have given us as your people in these last days. Prepare our hearts, O God, even our brothers and sisters who are following this platform, O God. Thank you so much for the assurance that you will be with us throughout our study today. We pray all these things in the name of Lord Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa Prophetic Insight. Okay, now, ito nga po, naumpisahan natin na there was a forgotten lesson of Daniel 2. Hindi po naka-learn ang hari na mayroon pa palang kasunod sa kanya. Parang hindi niya po ginawa na ginaya yung image, ano? Ang ginawa niya po mga kapatid ay gold.
Sabi po rito sa chapter 3 verse 1, Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold, whose height was three score cubits. Yan po ay equivalent sa isang cubit po mga kapatid ay 18 inches. Okay? So may imagine po natin ang 3 score cubits po mga kapatid ay 60. 60 cubits times 18. So total po siya ng 1,080 inches or total po siya sa feet ay 90 feet. Ang taas niya po mga kapatid. At ang kanyang luwang ay 6 cubits equals to what? 9 or 10 feet. Yan po yung ginawa ni King Nebuchadnezzar na kung saan ay yun po ang sasambahin na image. So Nebuchadnezzar had confessed. Ito po yung kanyang confession actually during the time when he was revealed na nireveal po ng Panginoon sa kanya ang kahulugan po ng kanyang panaginip sa pamagitan po ni Daniel. Sabi po rito, your God is a God of gods. Yet, only a short time later, he erected, yan na nga po mga kapatid, in chapter 3 of Daniel, ay nagpatayo po siya ng image entirely of gold. Bakit po kaya mga kapatid? Why? Because pride rejected God's prophecy. Kaya mga kapatid, may mga tao na pag nag-share po tayo ng prophecy, they rejected. Because of what? Because of pride. Okay? So, sabi nga po rito, Daniel to declare, thou art this head of gold. Pero ang ginawa niya mga kapatid, full of gold. Golden image yung ginawa niya. Hindi po na ayon doon sa larawan na ang una pong kaharian ay Babylonia. Gold. And then, mas mababa sa kanya, silver. And then sunod ay brass. And then sunod ay iron. And then lastly is the mixed iron and clay. So ang ginawa niya mga kapatid ay gold. Golden image. So, ito po nga po mga kapatid yung hindi siya naka-learn ng lesson. At marami din po sa atin maari na have not learned our lesson as well. So, baka mag-worship din tayo ng idol, no? So yan po ay isang katanungan na personal sa atin. But God also declared, after thee shall arise another kingdom. So hindi lang po siya ang katapusan na hari, kundi siya po ang unang hari. Ngunit Nebuchadnezzar wanted Babylon to last forever. Yan po yung kanyang demonstration doon na ginawa niya pong golden or gold yung larawan dahil nais niya ng Babylonia will be forever. But yet, human ideas fail. His image represented rebellion against God's prophetic timetable. Kaya ang kanyang ginawa mga kapatid ay pagsalansang or rebuilding. Pag-rebuildi po doon sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kahit ano pa pong gawin nating mabuti, ay para sa kanya mabuti po yun. Dahil he made an image of gold and worship it. So that is a man-made God, mga kapatid. Okay, maari na pagkatapos na makarinig po tayo ng mensahe ng propesya, ay baka mga kapatid ay gayahin natin si Nebuchadnezzar that he has not learned the lesson in Daniel 2. Atin pong napag-aralan last week na there is a purification. Mayroon pong quarry na mangyayari po sa iglesia, which is the mountain. Kaya God will purify the church. At minsan mga kapatid, karamihan po sa atin na hindi po tumatanggap nito. Bakit po?
We are actually taught other way because they believe, and most of the people right now believe that the stone in Daniel 2 is second coming. And that was actually uh, wrong, as we have discussed last week. So if you want to review that one, mga kapatid, ay last week po ay mayroon po tayong study about it. No? Ngayon, punta po tayo dito. Ang theme po ng ating pag-aaral actually ay when human authority challenges divine authority. So na-challenge po ni Nebuchadnezzar yung authority ng Panginoon. Na Nebuchadnezzar formed a new government that was composed of many nations. Kasi pinatawag niya, mga kapatid, yung countries represented by the universe or by the world at that time. He forms a huge statue and wants all nations to be united in the religion of Babylon. So kailan po nangyari ito, mga kapatid? It happens approximately 594 BC. So it was founded in history, mga kapatid. Kasi ang ating pong pag-aaral, mga kapatid, mayroon pong tinatawag biblical and historical foundation. And that is part 1. Okay? So yan po ang ating tinatalakay sa ngayon. At bukas po ay more on prophetic insight, pero nagkakaroon po ng overlapping because we need to understand that history and prophecy cannot be separated. Okay? Now, the prophetic principle po, anong prinsipyo dito natin pong nakikita sa pag-aaral na ito? Every apostasy begins with what? Begins with rejecting revealed truth. Bakit kaya si Nebuchadnezzar ay siya nga po ang pinahayagan ng Panginoon ng kasaysayan ng sanlibutan, pero hindi niya matanggap? Much more so with us today, na kung may mga propesiya po na sinasabi, katulad po ng pagpanumbalik natin sa original na pagkain, isa po yan sa mga katotohanan na tinitingnan po sa propesiya, na kung saan ay katulad kay Daniel, was actually tested in appetite. Dahil ang appetite po, mga kapatid, yan po ang ginagamit ng kaway kahit pa po sa Adam and Eve. They were actually tested through their appetite. So, they might be found out na karamihan po sa huling araw, mga kapatid, ay will be deceived by their own prejudices, by their own pride. Mayroon pong pride kasi si Nebuchadnezzar na gusto niya na siya ay maging popular, and he wants to establish a kingdom that is everlasting. Kaya sabi po rito sa Spirit of Prophecy, sa Prophets and Kings, page 503, Ellen G. White writes, the golden image set up on the plain of Dora was designed to what? To represent the glory and permanence of Babylonian kingdom. Na-challenge niya talaga yung Panginoon, mga kapatid. He challenges God who revealed history. Who revealed the prophecy that there are still kings that will follow after him. But he rejected it. Kaya mga kapatid, notice, God said, Babylon will fall. Pero mga kapatid, Nebuchadnezzar said, Babylon will never fall. Kaya anong ginawa niya, mga kapatid? Gumawa po siya ng fence. Sa kanyang kaharian ay pinakudan niya, mga kapatid. At yung bakod na yon ay 50 feet high. Tapos ang kanyang luwang, mga kapatid, sa taas ay 4 na karwahe ang maka-go together. So, gaano kakapal yan, mga kapatid? Na kung saan yan po ang pinagmalaki ni Daniel, ni Nebuchadnezzar, that his kingdom shall never fall. Because
he rejected God's prophecy. So when the prophecy was revealed, yes, he acknowledged that it was God who revealed, but yet, because of his pride, ay hindi niya po natanggap or talagang nagpatayo po siya ng larawan, image para sambahin. So this is actually defiance or rebel against God. So thus the image became a direct contradiction of God's word. Kaya ito po ay talagang salungat sa kalooban ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang salita, na kung saan ay ginamit po si Daniel na maging instrumento para ipakita ang propesiya. At ganun din po ang mga mangyayari in these last days. There will be Daniels or Daniels in our time that will reveal the truth of the prophecy. And most of the people will acknowledge, okay, that's right, that's correct, but yet they worship other way around. Like Nebuchadnezzar. Yan po yung tinitingnan natin na ang makahulang pananaw. That's why we are actually relating a prophetic insight, yung mga makahulang pananaw na maari na mangyayari po kung hindi po tayo nagtalaga ng ating buhay sa Panginoon. Ang Diyos po ay nananawagan sa atin. Siya po ay nangungusap. Kaya yun po yung gumagawa sa atin sa ngayon. So sabi rito, again, the King's Act is setting aside the divine decree and exalting himself above God was a manifestation of the pride that was to characterize the kingdoms of earth till the close of time. Yan po yung karagdagan po dito sa Prophet and Kings 504, na kung saan ay ito nga po ay this is a profound prophetic statement. Daniel 3 extends far beyond Babylon. It reaches till the close of time. Kaya doon po mga kapatid, ang sistema ng Babylonia ay nag-umpisa. Kaya hanggang ngayon, mayroon pong mga taong nag-worship sa idol. So nakita niyo mga kapatid yung extension ng Babylonia. Na yung bato mga kapatid, di po ba, noong natibag po siya, ay winasak niya po yung yung gold, silver, brass, iron, and mixed iron and clay. So, they will be smoked together. Wawasakin sila magkasabay. Ibig sabihin, at that time, when God's people will be purified, the system of the world will no longer applicable to His people. Ibig sabihin mga kapatid, ano po yung mga system of the world today? Mayroon po tayong medical system. Okay? Using of drugs, pharmaceutical, yung war, tactics of war. Sa panahon na itayo po ng Diyos ang kanyang kaharian, wala na pong war. Atin po yung nababasa sa banal na kasulatan, especially doon po sa Jeremiah chapter 51, that God will actually have a portion of Jacob that will That will be a battle axe of God. That is Jeremiah chapter 51, verses 19 to 23. Na kung saan ay the portion of Jacob will be will be like a battle axe that will break in pieces all nations, kindred, ang mga kapatid, nandoon nakasulat mga kapatid. So this is where a profound prophetic statement na kung saan ay ang Daniel chapter 3 extends up to our time today. So the plain of Dora, why gather every ruler? Bakit ginather ni Nebuchadnezzar ang lahat ng mga ruler? Because apostasy seeks universal acceptance. Nais niya mga kapatid na ang kanyang kaharian ay talagang tanggapin
sa pamagitan po ng pag-worship sa image na kanyang pinatayo. Ibig sabihin, they are bowing to the authority of Babylon, not to the authority of God. So yan po mga kapatid yung ini-establish na sistema ni Nebuchadnezzar. Notice the repeated list, the princes, governors, captains, judges, treasurers, counselors, sheriffs, all rulers ay pinatawag po mga kapatid upang kilalanin na si Nebuchadnezzar ang siyang namumuno worldwide. Okay? So this demonstrates the union of civil power, political authority, and religious authority. Kaya mga kapatid, he actually, ito po yung una na pag-mix ng state and church. Di po ba? Dahil nais niya itong mga politician ay mag-worship. So it is a religious part of the story. Na dito po ay pinapahayag na mayroong pangyayari na pag mag-unite po yung church and state, there will be a decree. Ano pong decree? Worship. Okay. So, pinapakita lamang dito mga kapatid yung connection sa Revelation chapter 13. Ang connection po mga kapatid ay it has a pattern copied from Babylon. Okay? That's why in the last days, Revelation 18, 1-4, ano pong sabi doon? Na the earth will be what? Will be lightened with God's glory. Why? Because God will call out His people from where? From Babylon. Okay? Come out of her, my people, sabi po ron sa Revelation 18. Pero mga kapatid, ay inuunahan po tayo ng ibang mga reform. Ano po? Nasabi po nila na ang church natin ngayon ay Babylon. That is wrong. Because our church is not Babylon. We are Laodiceans. Okay? Laodicean that was actually revealed through John. Na yung last church po doon ay Laodicea. Ano pong Laodicea? Neither cold nor hot. So, ibig sabihin, mayroon pong pagka-aligam-gam na wala po siyang parang compromises ba? Dito sa kabila, okay. Kabila, okay din po siya. So, at the middle, mediocrity. So, nasa middle po siya mga kapatid. Kampante. Kampante na, okay, we are already Seventh-day Adventists. We have the truth. But yet mga kapatid, they are witched. Okay? Yan na nga po yung Revelation chapter 3. Ano po? So ito po yung pattern na pinapakita po sa sulat ni Daniel sa chapter 3. Na there is a mixture. Yung paghalo po ng government, religion, economics, and worship. So mangyari mga kapatid in these last days that the economy will also be what affected. Kaya dito ngayon mga kapatid medyo nakakaranas na tayo ng na economic problem, shortage of food. Kaya sa panahon na yan mga kapatid, pinalalahanan lang po tayo na ang karanasan po sa panahon ng Babylonia ay maaring ganun din po ang mangyayari. That the government, the religion, the economics, universal worship will be what? Together. That's why there is a command. You cannot buy nor sell. Hindi tayo makabili, hindi tayo makabinta. Maliban kung mayroon. Kung mayroon tayong tatak. That's why there is a mark of the beast. Revelation chapter 1 po yan, chapter 13. Dito sa Daniel chapter 3 mga kapatid, ay pinapahayag kung ano ang mangyayari. Na kung saan ay this is a prophetic insight that is a pattern that was revealed to John na mayroon din pong kapangyarihan in the last days
that will declare what? Worship. On what day? That is where the mark of the beast comes into the picture, mga kapatid. So, ang ginawa po ni Nebuchadnezzar, dahil ito po ay historical background, ano po? He invited representatives of all nations to the opening ceremony of this new symbol of unity in the empire. So lahat po yun, government, religion, economics, at saka worship ay pinag-isa niya. Ganon din po ang mangyari in these last days. Kaya piniprepare po tayo. Kaya itong mensaheng ito, mga kapatid, ay para po sa atin na mga Seventh-day Adventists because we are God's people. God's people have been actually entrusted by God of this solemn warning na tayo mismo, mga membro, ay dapat maging handa. That God will establish a kingdom on earth that will never be destroyed. Okay? So, ito po ay a symbol of unity at a time. Kaya may pseudo-unity at mayroon pong tunay na pagkakaisa. That's why the stone was cut out. Singular po siya. Ano? Dahil united po yan. Na mula doon sa church, sa mountain, they are united to what? To proclaim the message of the loud cry. Okay? Sabi po rito, Zedekiah, king of Judah, was probably in attendance. Okay? So, yan po mga kapatid, yung presumption na during that time, Zedekiah, the king of Judah, was actually present there. But it was focused on the persons of the three friends. Bakit po mga kapatid? They are the one that represents what? Represents God's people. That they are standing. History, sabi nga po dito sa inspiration, history will be what? Will be repeated. Prophets and Kings 512. So hindi po si Brother Glenn ang nagsasabi nito, kundi ang propeta ng Panginoon na mauulit ang kasaysayan. Okay? Although brief, this statement has enormous prophetic significance. What occurred on Dora becomes the pattern for Earth's last crisis. Okay? So yun po ay maging pattern na mga mangyayari in this last day. Ngayon, baka masanay din po tayo sa music. Dahil pag sound po ng music, sa panahon na yan, ay lahat po ay nag-bow down. Ano pong music dito? Every kind of instrument was employed. Music itself was not sinful. Okay. Kaya tandaan natin mga kapatid, kahit yung music mga kapatid ay gamitin ng kaawayan. Kung nasanay tayo na medyo ang music ay rock na siya, baka gaya-gaya rin tayo. Marami po ngayong mga Seventh-day Adventist churches na during Sabbath ay nagpapasound po ng medyo rock na at kumakanta pa ng may mga talagang kalabog yung dibdib mo ba? So, alam niyo mga kapatid, sa scientific study, pag ang isang tanim ay iyo pong ilapit doon sa sound audio very loud, yung mga drums na yan na music mga kapatid, anong nangyayari sa plant? Namamatay. Oh. So yan po yung scientific research nila mga kapatid. Ano ang effect ng drums or ano ang effect ng music to those plants? So maaari mga kapatid, yan ay halimbawa lamang, pero mayroon pong tinatawag nating symbiotic or tinatawag natin na kung ano ang mga nangyayari sa living things, ay ganun din po ang mangyayari sa atin. Okay? So it became, sabi nga po rito, it became the means of enforcing false worship. Na pag-sound po ng music na yun ay po yung palatandaan na you are actually worshiping. Kaya marami po sa atin ngayon na even the Seventh-day Adventists using music na may mga budo. Actually, kung atin pong pag-aralan po yung mga background
na bakit may mga rhythm na hindi po siya harmony na kundi loud na siya or tinatawag nating ingay na siya, noise. It is no longer a palatable music or acceptable music, but it will destroy actually the solemnity of being holy and noble before God. So, yan po, pag sound ng music ay meaning po ay enforce yung false worship. So prophetic lesson po dito mga kapatid, culture, entertainment, emotion, national unity can all be used to replace obedience to God's word. Kaya mga kapatid, kailangan po ay maging maingat tayo. Okay? So, maging diligent lang po sa pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon para hindi po tayo maliligaw. Dahil when we are not considerate or pinag-aralan itong mga bagay na ito, ay baka kasama na po tayong nag-worship or we are already actually complying to the enforcement of a false worship, mga kapatid. So, dito makikita sa larawan, mga kapatid, na mayroong tatlong kabataan na tumayo. Dahil pag sound po ng music, ay lahat po ay dapat yumukod, lumuhod, para po sa pag-worship. Ngunit itong tatlo, mga kapatid, ay tumayo. Okay? Na hindi po sila sumunod. Okay? So every type in the Old Testament has its antitype in the New. So yan po mga kapatid ang sinabi po sa inspiration. Na kung saan every experience through which ancient Israel passed is to instruct God's people today. Daniel 3 therefore becomes a what? Prophetic type of the final conflict over worship. So ito po yung sinusulat ng inspirasyon na kung saan ay ang voice of the Lord, the rod that speaks. Kasi mayroon pong sinabi sa Micah chapter 6 verse 9. The Lord's voice quiet in the city and hear ye the rod. So mayroon pong mensahe na sinabi po ang Panginoon na ito po ay paalaala sa atin at pinapalapit po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po yung tatlo na they actually pass under the rod. Under the rod what? Discipline of the Lord. Kasi ang rod, mga kapatid, symbol of what? God's discipline. Ibig sabihin, mga kapatid, disiplinado itong tatlong kabanaan, na hindi sila yumukod doon sa image na i-worship. Only 3 remained standing. Notice the majority bowed. Truth has never depended upon numbers. Kaya mga kapatid, hindi po yan sa paramihan, sabihin ng iba, marami yata ang ganito, so doon na lang ako makisabay. Hindi yan, mga kapatid. Majority is not a manifestation that you are in the truth. Dahil sabi nga po sa inspirasyon, few actually was chosen, was elected by God. So that these faithful Hebrews possessed genuine what? Sanctification. Yan po ang word na sanctification po kasi, mga kapatid, sanctify or set aside. Ibig sabihin, ikaw ay lahi. Kaya nga po mayroong quarry sa mountain na the stone will be cut out without hands. Yan po yung lesson natin na kung saan ay mayroon pong pag-quarry or pag-purify sa ating iglesia na hindi po yan gawa ng tao. Yan po ay gawa ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang sino mang mag-reject ng mensaheng yan, ay nagre-reject po sa Panginoon. Because God Himself is the one that actually sent it to His church. Kaya nga po, why did almost everyone bow? Bakit po kaya, mga kapatid, na halos lahat, halos lahat ay nagbow po? Pag tunog po ng music,
ay everyone bow themselves. Sabi nga po dyan sa Daniel chapter 3 verse 7, and every people, nation, language fell down and worship the golden image. Wow. So ito po ay representation ng mangyayari in the last days. Na mayroon po talagang halos majority mga tao ay mag-bow down. They subjected to the demand or the mandate of the word or command of the world. Kaya sabi po rito, itong issue actually, ang issue dito ay hindi po simple the image, ano? Dahil may image ay kailangan ka mag-bow? No, that is not actually the issue. The issue was worship, loyalty, conscience, and allegiance. So those are the things that are to be considered. Na hindi ka naman magbabaw mga kapatid kung wala kang loyalty doon sa king. Dahil yun po yung command ng king. So what was the reason why they fear? What it fear? Ano po ang kanilang kinatatakutan? The king had made what? The consequences unmistakable. Bakit po mga kapatid? Mayroon pong command ang hari sa Daniel chapter 3 verse 6. Ano pong sabi diyan sa talata? Okay, Daniel chapter 3 verse 6. Sabi po rito, and whoso faileth not down and worship it, shall the same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace. Oh. So, ito po hindi ka ba lang matakot nito mga kapatid na ikaw ay idadapong o itatapon doon sa talagang napakainit na apoy. Fear can cause people to what? To compromise conviction. Minsan mga kapatid sa takot ay ito pong ginamit ng kaaway, no? Na matakot tayo. Okay? Na kung saan ay ang tatlo na Hebrews dito knew the truth. The threat was real. Ang pananakot ay talagang totoo na mangyayari. Yet, they what? They answered. In Daniel chapter 3 verse 17 and 18, ano pong sinabi dyan mga kapatid? Na kung saan ay sinabi nga po rito, sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18, our God whom we serve is what? Is able. Sabi nga po rito, therefore, at the time when all, sabi rito sa verse 17, 17 verse up to 18. If it be so, our God whom we serve is able to deliver from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O King. Wow. Ito po ay paninindigan nila na hindi po sila mag-bow down sa hari. Sa 18, sabi po rito, but if not, kahit hindi pa tumulong ang Diyos nila, no? Be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit ang Diyos, at ito po ay sabi lang po nila, no, na kahit kung hindi man mangyari sa amin yun, na tulungan kami ng Diyos, ay hindi po talaga kami sisimba. We will not serve other gods. So faith does not mean believing that God will always remove the trial. Hindi lang po yung mga kapatid na maniniwala tayo dahil gusto natin na ma-remove yung mga pagsubok, yung mga kahirapan, yung ating kinatatakutan, fear. Kasi fear yan eh. Na hindi ibig sabihin na tanggalin ng Diyos yung kinatatakutan natin. Ang tatlo mga kapatid, sa pananampalataya po nila ay walang takot po.
It means maintaining faithful even if He does not remove it. Kahit hindi po tanggalin ng Diyos ang mga kahirapan na yon o yung mga katakutan. Kasi ang tao po talaga ay natakot na masunog. Pero sila po ay tumayo na may prinsipyo. Ano pa po ang mga kapatid yung dahilan? Siguro sa career. Mawawalan ka ng career. So was it career or position? Very likely, mga kapatid, the people gathered before the image represented the political and administrative structure of what? O Babylon. Sa verse 2, mga kapatid, ng chapter 3, princes, governors, and captains, judges, treasurers, counselors, sheriffs, and all the rulers of the provinces. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay nandoon ang kanilang karir. Kung hindi sila yuyukod at mag-worship sa image, ano po kaya ang mangyari sa kanila? So their position, influence, and privileges were connected with the king's government. So Daniel 3 therefore presents a conflict between what? Career advancement and faithfulness to God. Kaya, mga kapatid, kahit yung ating career, katulad po sa nangyari ng pandemic, na we will be tested. Kaya yung iba po, mga kapatid, ay nawalan ng trabaho. Bakit? Kung hindi ka magpatulog, ay hindi ka makapasok. So, nawalan sila ng trabaho. So, this is actually a fear of career, na mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng posisyon. So, ang nangyari, mga kapatid, they compromise. So, modern question ngayon sa atin, mga kapatid, would I compromise my convictions if obedience caused me to lose? To lose what? To lose my job? To lose my position? To lose my promotion? To lose my income? Ito, mga kapatid, sa mga negosyante dyan. Na mawalan ka ng income kung ikaw ay sumunod sa Diyos. Sumunod sa propesiya, naniniwala sa mga propesiyang ito. Mawalan ka ng kaibigan, mawalan ka ng impluensya, mawalan ka ng professional opportunities. Ang ilan sa atin ay may mga profession po na mataas. Dahil doon sa pagtayo mo sa prinsipyo, ay hindi ka na matanggap ng iglesia, hindi ka na matanggap ng government. Pero itong mga kapatid, hindi po maging hadlang sa ating pagiging faithful sa harapan ng ating Panginoon. So when the music, mga kapatid, ay mag-sound, they will be tested. Ano po mga kapatid ang yung reason dito? Popularity. Minsan, mga kapatid, yung peer pressure. Everyone was expected to bow. So imagine standing upright while the entire crowd was kneeling. The three Hebrews had to be willing to look different. Handa ba tayo, mga kapatid, na makita tayo na ibang-iba ka sa lahat? Bakit? Majority of the people believe this one, but you are just believing alone. Minsan, mga kapatid, ay ikaw po yung pagtawanan, ikaw po yung i-ridicule ka, i-criticize ka. Pero mga kapatid, ang tatlong magkaibigan tumayo na magkakasama. Sana po hindi mabuwag ang ating pagsasama. Kung tayo po ay matestingan na sa mga identity natin, sa pagkain, sa worship. So dito mo, mga kapatid, only 3 tumayo. Ilan kaya sa atin, mga kapatid, sa iglesia ang makatayo? Sabi nga doon sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but be ye transformed
by the renewing of your mind. Kaya po, napag-aralan natin ito because it transforms us into the image of God. Yung salita po ng Panginoon ay makapangyarihan, hindi po tayo. Kasi laman po tayo. Wala tayong kakayanan. Yes, sabihin natin mga kapatid, may magagawa ka as flesh, as laman. Pero sa mga spiritual things, wala po tayong kakayanan. Because we are fighting against what? Spiritual battle po ito. Ano? Hindi natin kaya. So we need God in our lives. So the majority may be wrong. God's people must follow Scripture even when they stand almost alone. Yan po yung prinsipyo dito. Was it government pressure? Ito po ba ay pressure ng government? Yes. Dahil command po yan ng king. Pag ikaw po ay lumabag, ay talagang patay. So absolutely, Nebuchadnezzar issued a government decree regulating worship. Once na ang worship ang pag-usapan mga kapatid, saan ang piliin natin? Yung command of man or the command of God? So, personal choice po yan. Na kung saan ay nais ng Panginoon na tayo po ay may desisyon. Okay? Because that is actually a personal obligation and duty. The command was not merely you may worship this image if you want. It was effectively worship or face punishment. Mag-worship ka or patay ka. Yan po yung issue. This makes Daniel 3 particularly important prophetically. Kaya napakalagang pag-aralan ang chapter 3 dahil dito po ay may propesya na pinapahayag na ito po yung pattern na gagampanan po at magaganap in the last days. Kaya piniprepare po ang bayan ng Diyos. The Bible teaches that worship belongs to God. Sabi po Exodus chapter 20 verse 3, Thou shalt worship no other gods before me. So walang ibang i-worship mga kapatid kundi ang Diyos lamang. Was it economic security? Economic security mga kapatid yan din. Dahil may pressure mga kapatid connected with worship in the final crisis as well. Na Revelation chapter 13 verse 17, that no man might buy or sell save he that hath the mark. Kaya may mark of the beast mga kapatid. Yan po ay dagdagan natin bukas. Ano po? Why didn't the three Hebrews didn't bow? Bakit sila hindi nagbow mga kapatid? Because they follow what? Daniel chapter 3 verse 17 to 18. But if it be so, our God whom we serve is able to deliver us. May pananampalataya po sila. They believe in God's will. Personal safety natin mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi ating kalooban. Okay? Sinusunod nila ang katotohanan, hindi po yung popularity. Hindi po popular beliefs, kundi ang katotohanan. Thus saith the Lord. Kung ano po ba ang sabi ng Diyos. Yan po yung dapat sundin. Hindi po yung karamihan. Kung ano ang nakita natin, marami ang naniniwala dito ay di sunod-sunuran ka na yan. Worship God rather than the command of the government. And alin ang piliin natin? Yung temporary advantage or eternal life? Ang temporary advantage dito mga kapatid, hindi ka tapon doon sa apoy. So, there is temporary lang yan. Pero kung ang kaluluwa po natin ay nawala, then we are eternally lost, mga kapatid. So, does the same pressure exist today? Pareho ba lang mga kapatid?
mga pressure na ito? Popular culture, ano pa? Family expectations, workplace requirements, social media, popular culture, educational institution, political ideologies, economic considerations, peer pressure, religious conformity. Those are actually the things that pressure people not to obey God. The fundamental question dito mga kapatid ay, will I obey God when obedience cost me something? Kaya susunod ba tayo sa Diyos mga kapatid? Kung ang ating buhay ay nakataya. So, dito mga kapatid, ang kasaysayan nagpakita sa atin na kung saan ito po yung sinabi ko kanina, no? The issue was not simply the image. It was worship, loyalty, conscience, and allegiance. So ito po yung mga passages po. Pwede ninyong i-screenshot at pwede po ninyong mabasa na kung saan ay itong pressure na ito ay nag-i-exist din po sa ngayon. The spirit of prophecy in the final crisis also was actually described by the inspiration. Okay? Prophets and Kings 512 at saka Great Controversy 604. Okay. A final prophetic lesson. Ano pong mga lesson? Bago tayo tapos ating pag-aaral ngayon. Daniel 3 teaches that the final crisis is won before the crisis arrives. Paano po yung mga kapatid? Ang final crisis mga kapatid, bago pa man darating po yung mga crisis na yon, inihanda na ng Panginoon ang kanyang bayan sa pamagitan po ng katotohanan na kanyang inihayag. The three Hebrews did not suddenly develop courage when they reached the furnace. Their character had already been formed. Sa ngayon pa lang mga kapatid, dapat ang ating character na form niya. Okay? Hindi po natin kaya yan. We need God. We need the righteousness of Christ that will be imputed and imparted to us. That takes us back to Daniel 1. Kaya napakalaga po yung Daniel 1. No? Preparation po yon. Daniel purposed in his heart. Ibig sabihin, mayroon ng character development dyan. May purpose. Ang pangalawa, Daniel 2 mga kapatid, it was revealed to him what will happen. Pangatlo, it was a testing. Chapter 3 po yan ng Daniel. At doon po sa chapter 6, ay mapag-aralan po natin yung persecution, and then yung Daniel chapter 7 to 12, prophetic understanding, and the final kingdom. Na maitayo po ang kaharian ng ating Panginoon in the last days. So the final message of God for us today, the message of God's people today is therefore simple. Purpose before pressure. Kailangan may purpose tayo. Kaya mga kapatid, alamin natin ang purpose ng Panginoon. Siguro tinawag ka dahil gusto niya mag-support ka sa Kanya. Or maging kabahagi ka sa pag-share ng mga mensaheng ito. Maging kabahagi ka na ang iyong pamilya ay matestingan din. Okay? Conviction before crisis. We must be convicted mga kapatid. Bago pa man dumating ang crisis na yan, dapat maniwala ka na mayroong crisis. Kasi kung hindi ka maniwalang walang crisis, hindi ka makapaganda. Obedience before persecution. Ngayon pa lang, sunod na. Kung anong salita ng Panginoon, sundin natin. Dahil darating mga kapatid, na kung tayo'y sumunod, ay we will be persecuted, but let's be faithful. Faithfulness before the furnace. Mayroong muna pagtatapat bago pa man darating yung mga trials, mga obstacles in life. And when the final test comes, the same God
who walked with the 3 Hebrews in Babylon will be able to sustain those who refuse to compromise their loyalty to Him. Wow, napakaganda mga kapatid. Na kung papaano na iniligtas po ng Diyos ang tatlo na yon, na hindi po natakot sa apoy. Sila po ay niligtas. Hindi nag-compromise. Naging matuwid sa harapan ng Diyos at ng tao, mga kapatid. Kaya sa mga oras na ito, ay maging handa po tayo sa mga darating. Ang sunod po nating lesson, the prophetic insight on the fiery furnace. Yan po yung part 2 ng ating pag-aralan. So kung may mga katanungan po kayo mga kapatid, dahil wala na po tayong panahon, ay pwede na lang pong isulat ninyo sa chat sa ating Facebook account or sa YouTube man. Ito pong mga teaching natin o mga tinuturo po natin ay nasa YouTube at sa Facebook. At maaari lamang kayo mag-comment doon, mag-ask ng question dahil sa part 3 po atin pong i-discuss yung iyong mga katanungan. Okay? So maraming salamat po mga kapatid. Balikan po natin yung ating chart dito na kung saan ito po ay the golden image and the universal command to worship. Na ito po ay isang hamon para sa atin na kung tayo po ba ay tatayo na may prinsipyo na kung saan ay there is a command, a universal command na i-test ang ating loyalty, ang ating pong allegiance sa ating Panginoon. Okay, tayo po ay manalangin na idalangin po natin ng Diyos po ang magbibigay sa atin ng katatagan na hindi po tayo matitinag kahit anong mga pagsubok na dumarating po sa atin. Tayo manalangin. Dakila at mabagin po naming Diyos na makapangyarihan. Kami po ay nagpapasalamat sa mga mensahe naming narinig sa mga oras na ito, Panginoon. Sa aming sarili, Panginoon, wala kaming kakayanan. Kaya nga po, ito po ang aming conviction na kami naniniwala na may mangyayari katulad po nito na aming napag-aralan. Because this is the prophetic insight na inyo pong pinabatid sa amin na mayroon pong mga mangyayari in the last days that will test our loyalty to you. Kaya tulungan po ang bawat isa na ngayon pa lang kami po ay tatayo sa prinsipyo na hindi matitinag kahit pa ang aming buhay ay nakataya, Panginoon. Salamat at pagpalain niyo po ang sumusubaybay po sa programang ito na kayo lamang po ang siyang mangusap sa kanila upang kami po lahat ay makatanggap po ng biyaya at pagpapala. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa mga tamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto the inside, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, God bless po mga kapatid at maraming salamat po. God bless to all and see you tomorrow. Salamat po. Okay, God bless po. Bye-bye. Bye. Bye.